Isang magandang araw ng Lunes, mga pangga. Ako po si Kapitano Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, we are 3 weeks to go bago muling magbukas ang panibagong yugto at season. Parang isa lang yun, no? Mula sa Philippine Basketball Association in celebration for their 50th anniversary. Diba, nakita na natin kung paano nga naman ang bawat koponan na mag-draft na ng kanilang mga napupusuang player na kung saan parang feeling nila ay makakatulong sa kanilang koponan para mas mapalakas ang kanilang puwersa sa darating na 50th season. Pero sa kasalukuyan ay talaga nga naman, bukod sa drafting na ito, may switching na nagaganap. O may kanya-kanyang offer kung sino man mapupunta, kung kaninong koponan, tulad na lang sa San Miguel Beermen. Sila ay nakikipag-haggle, nakikipag-deal kay Coach Yang Giao ng Rain or Shine dahil pupusuan nila na kunin sa kanilang puwersa si Felix Lemeti. Ang talagang nga naman player ng SMB dahil ito ay medyo bagets-bagets. Dahil nararamdaman nga naman ng SMB na ang kanilang mga players ay medyo aging na nga ba? Kaya nga naman kinakailangan nila ng magaling na point guard o di naman kaya naman lalaro na magdadagdag ng mas malakas sa puwersa para sa San Miguel Beermen. Pero sa kasalukuyan ay mukha din yatang, alam mo yun, na nakakaloka. Parang napupusuan kasi kung napupusuan ng San Miguel Beermen, itong si Felix Lemeti, Mare, mukha daw yatang inaay naman din ng Rain or Shine. Etong si Wami Tiongson na mapunta sa kanilang koponan para sa season na ito. Hindi lang natatapos dyan ang swapping at talagang counter-offering. Taray, no? Kala ko artista lang ang may counter-offer pero sa basketball din pala. Dahil hindi natatapos ang Converge na makipag-ugnayan. Wow! Hindi sa DPWH kung hindi sa koponan ng Phoenix, ng Northport at ng Meralco. Dahil, alam mo yun, gustong-gusto nga daw ng Converge ngayon na mapabilang sa kanilang hanay itong si Mikey William, na kung saan na chismis nag-offer daw ang Converge kay Mikey Williams ang 1.2 million pesos. Hindi ito budget ng DepEd kung hindi ang magiging sahod. Uy, mas malaki ang budget ng DepEd kaysa sa 1.2 million. Per month itong sahod na ino-offer. Ay, di mo kaya yung 11 million na naubos. Diba? Parang mali. Hoy, hindi ka magsa-segue ng ganon. Ino-offer lang daw ngayon ng Converge itong kay Mikey Williams sa 1.2 million. Pero ang chismis daw mukhang tinanggihan daw ni Mikey Williams ang offer na 1.2 million kasi gusto pa daw itaas ang pagbibid para sa kanya. Diba? Nakakaloka. Mamahalin. Diba? Para sa hindi nakakaalam, si Mikey Williams po ay kabilang sa tropang TNT. Pero eto na nga, bukod naman kay Mikey Williams, if ever hindi daw makuha ng Converge, Mare, ay meron silang isang inaay. Sino? Itong si Aaron Black. Ang anak ni Norman Black na head coach ng Meralco, diba? Na plano nilang, alam mo yung kunin sana para mas mapalakas ang puwersa ng Converge para magkaroon sila ng dagdag point guard sa kanilang koponan. Ang tanong lang naman dito, Mare, payagang kaya ng kanyang ama na lumipat ang kanyang anak sa ibang koponan? Malalaman natin yan sa pagbubukas ng PBA 50th season itong Oktubre na. Diba? At syempre sa ibang balita, Mare, pasok! Mare, nagpaabot, Mare, ng pakikiramay si pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao sa pagpanaw ng legendary boxer mula sa Great Britain na si Ricky Hatton na natagpuan sa kanyang bahay sa edad na 46. Wala na siyang buhay nung natagpuan, Mare. Ay, sad. Diba? Matatanda ang nagkaharap din sa ring ang dalawang boxing icon noong 2009 kung saan nanaig si Pacman via second round knockout. Gayon pa man ay hindi lang sa laban or hindi lang ang laban ang tumatak, kundi ang ipinakitang sportsmanship at bravery
bravery. parang robbery. Bravery ni Masarap Hatton. yun, diba? Oo, na umani ng malalim na respeto mula kay Pacquiao. Si Hatton na kinilala sa bansa na hitman ay kinilala bilang Fighter of the Year ng Ring Magazine at isa ring inductee ng International Boxing Hall of Fame. Isang alamat ng boxing ang nagbigay pugay sa kapwa alamat at sa kanyang pagpanaw, mananatiling buhay ang alaala ng kanyang tapang sa loob ng ring. Ayan, nakakasad na isa na naman talagang matuturing natin na isang magaling at iconic na boxing na boksingero, Legend, icon. diba? Na pumanaw. Nakakasad naman, natagpuan na lang siya. Na wala ng buhay. Oo nga. Ayon sa ayon sa kapulisan, Oo. sa bansa kung saan siya natagpuan, Oo. wala pa naman binibigay daw na dahilan kung bakit siya natagpuang walang buhay. Oo, hindi tayo pwede mag-speculate Correct, kasi diba? una sa lahat, hindi naman niya tayo Facebook friend. Tama. Pangalawa, hindi tayo nakalaban niya sa ring. Hindi natin siya Oo. kapitbahay. O kung bida-bida diba? ka, sundan mo. Diba? Na nakakaloka yun. Pero nakikiramay po tayo, Yes. syempre, diba? Syempre, lahat pa din po, katulad si Manny Pacquiao, kahit pa sabihin mo magkalaban sila sa ring, but still, diba, ang ano pa rin, ang turing pa din Respeto. ng ating pambansang kamao ay colleague yan, diba? Lalo pat sa larangan ng boxing. Correct. Abangan na lang natin kung may Nakakasad. butong pakwan ba sa burol ni Hatton. Diba? May pasisiw, gano'n. Hindi naman siya tilegi boom-boom. Hindi ba naman, wala pa naman kasi binibigay na na Yes. definite na But anyways, ako Pero makapangga. kailangan talaga makiramay tayo. In English pa, paano makikiramay pag English, Mare? Condolence. Oh. To the bereaved family. Yes. Oh. To the brave. 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 Matapang. Oo. Gusto ko yung barab. Di ba yung yung donut yun? Alin? Masarap yun eh. Yung barab, Bavarian. Babar. Layo Kasi sabi ko Ay nako, but anyways, ako mga panggayan po muna ang mga kaganapan sa loob ng arena na ating natunghayan. Muli po ako sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, Astig sa Sports. Arena Plus welcomes Derek Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Cheers, miss! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin? Yon! Hello pa rin po. Good morning pa rin po Metro and Mega Manila. Kayo patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning. At syempre, bago tayo tuluyang magbaklita Ano yun, for Mare? today. Oy, gusto ko munang batiin, of course, meron tayong mga na-meet last Saturday at gusto nila kayong ma-meet. Sino? Ang mga taga-Cut Encarnacion Salon. Oy! Diyan sa may Cubao branch daw nila. Hello po sa inyong lahat. Sabi ko, dadaling ko kay ni Lindsay dun sa kanila. Oo, diba? Kasi kayo yung may buhok eh. Diba? Oo nga, anong ginagawa mo doon? Hindi eh. Kasi nagulat lang ako. Kasi katulad si Jomar, si Dennis, tsaka si Romar. Tatlo sila. Teka muna, ano ang ginagawa mo doon? Hindi, nakita ko sila sa loob ng coffee shop. Hindi ka nagpunta sa mismong Cut Hindi. Encarnacion. Kasi nasa coffee shop sila dyan sa Magnolia matapos Ah, kami manood ng Conjuring, di ba? Mm-mm. Tapos una tinititigan pala nila ako na sabi nga nila, kasi nga daw hindi daw ako maingay sa personal. So parang nagdadalawang isip silang maglapitan na, kayo po ba yung baklitas? Ganyan. Oo. Nahanap ka nila. Sabi ko, hindi kami magkasama today. Kaya yun, hello po sa inyo kay Jomar. Cut Hello Encarnacion ko ba? Hello po, magandang Yes, umaga hello po. sa inyong lahat dyan ng bonggang-bongga. Ayan. Ayan. Meron anong baklitas natin? Ay, hindi baklitas, Mare. Ano? Ang tanong natin, kung boring ba ang ating mga pangga? Ay,
Eh kung boring ating mga pangga, anong gagawin natin, Mako? Ay, Hindi nako. ma-side-song. Oo, hindi yan. Kung boring ang Oo, araw yung dulo. mo. Oo, yan. O, kung boring ang araw, Mare, anong gagawin? Well, kung hilig mo lang din naman mag-tong eats, adi papawal, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real tong eats with real people for free. Wow. You can have the chance to split over 34 million pesos ng papremyo at makakuha ng daily cash prize sa 14,640 pesos. Wow, ang bongga naman yan, Mare. Alam mo ba, Mare, na makukuha ang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game. Pwede rin ito i-cash out, kaya i-cash out mo na kung ako sa'yo, pangga. Ay, oo. O, at may dalawang event araw-araw, alam mo ba yon? Yes! Nako, G ka na ba? G! Nako, visit gzone.ph sa kanilang social media accounts, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Kung G ka na sa tong eats, tara sa Game Zone. Dapat ang gaming fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. MKTG reference number, o diba? EGLD reference number, MKTG 2024-2564. Tandaan, pangga, na gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive and No. learn when to stop. Oo, tama. Dapat Oo. alam nyo yan. Kung saan kayo hihinto. Correct. Diba? Para hindi kayo nahuhuli ng end cap. Ganon. Pag nag-yellow na kasi, stop na. Oo. Ang ating baklitas for today's video. Oo. Pangalanan ang mga ina-out na bakla lately. Mga ina-out na bakla. Oo. Uy, alam mo Hindi. kahapon din, tumawag din yung Chokoy Ganjong ko. Oo. Talaga naman, para lang makichismis lang siya sa akin. Nasabi niya, sa tinagal-tagal naman natin sa... Oh! Bakit Bakit ngayon lang natin na nalamang halamang dagat pala siya? Wala akong pinapangalanan. Sino siya? Ang galing niyang gumiling, ang galing niyang gumiling. Yun lang. Pero yun na nga, hayaan na lang natin. Huwag tayo nag-out ng mga taong hindi pa naman ready mag-out. Pero eto na ang baklitas natin for today. Ikaw, sige. Diba? Kayo ba ay naka-receive na ng NCAP love letters? Talaga ngayon ba? Mga nagpapalipanan na. Talaga? Oo, nagpapadala na sila. Feeling mo ba, Mare, meron ka? Feeling ko. Yung magkano kaya yan? Ilang kayang love letters yun? Alam mo, per offense daw yata ang chismis, ha? Talaga ba? 1,000 per offense, Mare. Ibenta na lang yung sasakyan na lang at mag-grab na lang. Sino na mga nakatanggap? Bakit nakatanggap na ba kayo? Wala pa. Wala pa. Oo. Sabi Pero ko may nga, kakilala ka nakatanggap na. Oo, meron na. Minsan ko. May parang feeling ko kailangan kong i-check Meron dun sa siyang- dati kong tinitirhan. Meron siyang letter, tapos parang meron siyang 5 offense. Ay, nananawagan po ako din sa may Adolfo kung meron pong letter na dumating. Ilang tumbling lang naman yung lapit ko. Dalhin niyo po sa akin. Di ba? May yung pinsa ko merong 5 offense. So, Talaga? kung totoo man na 1,000 per offense, so, ang aray... Nakaka-offend. Ay, hindi babayaran yan. Hanggat hindi natutupad yung pangarap namin. Tama. Na mahuli yung mga nagnanakaw sa flood control project. Tama, di ba? Na kinukuha sa aming mga buwis. Oo. Naku, eto na, nakakaloka. Related ang ating baklitas for today. Ano yan, Mare? Ay, para sa ating baklitas for today, Ivana Alawi, hindi na rin naiwasan magpasaring sa mga, alam mo yun, gobyernong. O, diba? Or sa mga gobyerno, opisyales ng gobyerno na, ayan, medyo nadidikit nga dito sa pagwaldas ng pera ng taong bayan. Kasi nga kahapon sa recent vlog nitong si Ivana Alawi, nakakatuwa kasi syempre alam naman natin na yung pagtulong niya ay binabalik na sa tao. But nung in-interview pala nila, kasi pumunta sila ni Zainab sa palengke, Mare. Yes. Doon sila nag-vlog. Tapos doon nila nalaman, nung in-interview nila yung tindera, kahit pala tindera, Mare, no, sa palengke, nagbabayad ng tax. Oo naman. May tax din kasi sabi nung nakausap nga nila, no, is kasi may DTI silang may DTI pala per stand. Yan. Tapos may karampatang tax. Kumbaga parang kahit 28 pesos yun, may tax pa din silang binabayaran. Kaya nga naman, nung malaman nga yan ni Ivana Alawi, bigla siya nagpasaring
Na ako nga, nagbabayad ako ng tax, kayo umayos kayo Sabi ni... Diba? Ni Ivana. Dapat lang, no? Diba? Umayos kayo nagbabayad kami ng tamang tax. Sumusunod kami sa panuntunan na ibinibigay nyo. Diba? Kumaga sa mga percentages na kinakalta sa bawat empleyado, sa bawat mga nagbabayad ng tax, hindi naman kayo nagbibigay ng discount pag nagbibigay, diba? Kaya nga naman hindi na iwasan ni Ivana Alawi nga na parang, syempre, parang pasaringan na din dahil isa rin siya sa apektado. Although kahit nasabihin na nga natin na well-off naman si Ivana, diba? Na hindi naman niya iindahin yun. Kaya lang, diba? Para dun sa mga kagaya ni nanay na nagtitinda lamang sa, alam mo yun, naghahanap buhay sa palengke, tapos nagbabayad ng buwis yung ganong kaliliit na mamamayan, tapos sila pa yung pinakakawawa. Diba? Na nakakasad. Nakakalungkot man, Mare, na ninanakawan tayo habang tayo ay nagpapakahirap para sa bulsa ng mga nepo babies na yan. Oo. Hindi ako naiinggit Nanggigigil ako. Lalo na kapag nakikita ko yung mga kababayan nating 3-4 na buwan na silang lubog sa tubig baha. Oo, diba? Diba? Lalo na dyan sa may Binyan, Laguna. Oo. Yung ipinalabas kagabi sa Kapuso mo, Jessica Soho, mangiyak-ngiyak yung ale. Kasi ilang buwan na silang lubog sa tubig baha. Diba? Diba? Usually, pag ganyan katagal, binabahayan na yan ng lamok. Oo. Tapos, Una sa lahat, Binyan yan, hindi Venice. Oo. Ay, taray. Diba? Ginawa ng Grand Canal. Oo. Naging Grand Canal diba? pala. Kanal lang, hindi grand. Oh, Binyan Grand Canal. Oo. Ganon. Diba? Nakakaloka lang kasi yung mga ganyang mga pagkakataon, Mare, maaalala mo yung isang kwarto na puno ng pera. Naalala mo yon yung nakita sa Yung, hindi lang sa isang kwarto, yung billiard table. Diba? Yung billiard table na puno ng pera. Oo, diba? Na tarya-tarya na kung kanino sino ibibigay. Ganito. Kumbaga parang kada nakastack na ganon, may pangalan na. Oo. Minsan nga parang gusto kong i-zoom, baka may sisa doon. Sana, di ba? Mamahagi na lang. Di ba? Sabi ko, kahit na ibahagi nila yun, di ba? Kada isang araw, mamigay sila ng 1,000 isang araw sa mga tao. Sabihin na, hindi na lang sa isang araw. Per week, hindi nila mauubos yun. Matutuwa pa, nakakatulong pa din sa tao, di ba? Correct. Yung parang mga allowances, lalo sa mga estudyante. 'Di ba? Yung mga scholar talaga na alam mo yung hirap sa buhay, na walang talagang ginawa kung hindi, alam mo yung mag-aral lamang kapalit ng mga magagandang grades para sila ay makalibre sa pangmatrikula. 'Di ba yung mga ganon? Pero nakakalungkot man isipin na sa ngayon ay sabi nga ng iba parang na ito, Mare, dilat na tayong ninanakawan. Harap-harapan. Oo, 'di ba? Na wala tayong kamuwang-muwang. Na parang, tapos, ano na mangyayari? Ang lala nila, Mare. Ang lala ng pagnanakaw nila. 'Di ba? Biruin mo, alam mo, kung titignan mo pala yung naging utang ng Pilipinas, malaki din yung itinaas nung Pangulo, nung dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung panahon niya. Mataas din ang itinaas ng utang natin. Kasi nag-pandemic, Oo. diba? Tapos tumaas ulit ang utang natin ngayong bago ang administrasyon. Tapos yung inuutang ng Pilipinas, ninanakaw lang nila. Yeah, kaya nga diba, umatras na nga yung umatras yung Korea. Yes. Nakakahiya tayo sa ibang bansa, sa totoo lang. Diba? Na parang ilang billion yata, parang if I'm not mistaken, parang 24 billion pesos yun. Pero parang ilang won yun. Pero naniniwala ka, Mare, na ang lahat ng ito, hindi natin maisa sa katuparan ang hustisya sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, sa kaban ng bayan, kung hindi mag-uumpisa sa ating mga Correct. taxpayer. Na kung hindi tayo magiging mapagmatsyaga, alam mo yun, kumbaga parang dapat tanungin na natin kung talagang para saan nga ba yun. Kasi tayo yung kumakayod para dyan. Hindi, tsaka mabuti, Mare, na nagiging aware tayo sa nangyayari. Ngayon, diba? Maganda na yung ngayon tayo lahat, diba, makialam, makiusisa, diba, sa bawat sentimo na ibinabawas sa ating mga pulis. Kasi sa nakikita lang natin, diba, yung kwarto lamang. Diba, lahat ng tao, syempre mangangarap sana all may ganung kwarto. Correct. Di sana wala nang mahirap ngayon. Diba? Di sana walang mga nasa evacuation center kasi lubog pa rin sa tubig baha yung kanilang bahay o kaya kanilang lugar. Hindi, tsaka walang pipila para dun sa mga
alam mo yun, relief goods. Yung pagkakapantay-pantay ba, na sana pumantay yung buhay ng mga nagsisilbi sa atin, Oo. yung mga politiko na yan na pulpol, Oo, 'di ba? oo. Sana pumantay yung buhay nila sa buhay natin mga Pilipino Diba? na nagpapakahirap upang nang sa ganon may mabayad tayong buwis. Para maranasan din nila. Oo. Eto mare sample na lang to. Nung Oo. Saturday, Oo. may binisita akong isang yung basta yun, hindi ko pa sana sasabihin to. May property Oo. sa may Bulacan, ay Oo. sa may Kabuyaw, Oo. pinuntahan ko. Oo. Ngayon mare, sa daan papunta diyan sa Malitlit Kabuyaw Road Oo. ata yun. Naloka ako kasi Dahil? may tent mare Oo. ng hiniram sa local government. Oo. Yung may pangalan ng konsihal. Oh? Oo. Oo. Ayan, shout out kay Yung parang mga kay tolda. Mayor Arlene Arcelias dyan sa may Santa Rosa, Laguna. Oo. Mayor, pakisilip naman ito kasi hindi maganda Oh. na pinapahiram ninyo yung kung sino-sino Oo. ng tent. Tapos, isasara nila yung kalye na binabayaran ng taxpayer, Oo. yung yung pagkonstruksyon. Oo. Tapos magiging abala. Almost 1 hour and 30 minutes kami na stranded doon. Oh. Alam mo kung bakit? Dahil? Isinara yung kalye dahil may magdidibo. Nag-18 roses sa kalsada, ma. Totoo ba? Oo. Oh my gosh. At yung tent, mare, may pangalan ng konsihal. Oh. So, imposible, mare, na malaman or ipahiram yon nang hindi alam ng konsihal Oo. kung ano yung event. Event. 'Di ba dapat tinatanong, anong event ninyo? Nakakaabala ba yan? Pero dapat kaya sana man lang pinahiram na lang nila ng multi-purpose hall. Ang nakakaloka pa nito, Ba't sa mare. gilid ng kalye? Ako alam nilang daan. Oo. Ang nakakaloka pa nito, mare, may Oo. tanod na nagbabantay. Ay, wow. So, nung tinanong ko, mare, ay, ano meron dyan, kuya? May Oo. ano po, may debu. Ah? Sakto, mare, nung nag-stop ulit yung traffic, Oo. nandun ako sa gilid mismo na nag-18 roses, tinitignan ko, Oo. with pink gown. Ah? 'Di ba? Ang taray. Kung sino man po yan, Sa gilid ng kalye I have nothing talaga. against debutant, Oo. 'di ba? Pero sana alam ninyo kung saan niyo nilalagay yung paghari-harian ninyo diyan. Oh. Dahil hindi lang po kayo ang taxpayer, kami din baka mas malaki pang ang buwis na binabayaran namin kaysa sa inyo kaysa maghari-harian kayo diyan. Diba? Iba talaga pag minsan ka na sa posisyon na eh. Kumbaga Kung hindi- parang abusive na sa power. Hindi, tsaka kung hindi ka nakakatulong, wag ka na lang maging abala. Correct For sure ka. may gagawin dyan si Mayor Arlene, Arcelias ng kasi kilala naman natin matulungin yan si Mayor Arlene eh. Meron naman Ng siguro. ng Santa Rosa, Laguna. Mabait Diba? yan eh. Siguro hindi niya alam na ganitong ginagawa ng tao dyan. Tsaka na-post na yan kamakailan lamang, last year yata, Oo. na naglagay naman sila ng swimming pool sa kalsada. Ah. Oo, yung inflatable. Oo. Siguro sobra na po yan na pang-aabuso. Kung may man dito, kung meron mang barangay official na kinakausap nitong mga taong nakakaabala sa ibang sa mga motorist, siguro Oo. kailangan kamustahin niyo siguro mayor, no? Correct. Pero balik diba? tayo sa flood control. Oo. Nanggigil ako doon. Diba? Hayaan na Oo. muna natin yan. Malay naman natin baka naman in-actionan na yan ng Laguna. Oo. Oo. Sa may San Pedro, Laguna. Ayan na. No. Santa Rosa, Laguna. Yan. For sure, action na naman nila yan na nakakaloka. But anyways, yun nga, 'di ba? Sana lang talaga maging mapagmatsyag na tayo, maging totoo at magising na tayo sa katotohanan na sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, 'di ba? Yes. Kasi hindi lang naman din ordinaryo mga tao ang naapektuhan, kundi artista tulad na lang din ni Ivan Alawi na isa din sa mga naglalabas ng kanyang hinanakit dahil isa rin siya sa mga nagbabayad ng buwis na ninanakaw lang ng harap. Sa mga mga artista naman at mga celebrity na panay ang banggit na nagbabayad kami ng buwis, dapat lang po. Pero since dapat lang naman nagbabayad kayo, may platform naman kayo, bakit hindi nyo gayahin yung mga kagaya nila Ivana Alawi na bumoise out kayo? Tama. Hindi yung didikit pa kayo kung sinong magnanakaw dyan, Kung di sino ba? yung, alam mo yun, para makatulong pa doon sa alam natin. May mga ibang artista dyan, dikit ng dikit sa mga magnanakaw. Kaya mga magnanakaw na yan, Tapos kinukuha sila para mag-perform. Oo. Kinukuha kasi sabihin, ay, inimbitahan lang naman kami. walang problema, mare, kung trabaho yan. Oo. Pero may mga kilala tayong artista na dikit ng dikit sa mga magnanakaw kahit walang trabaho para makapanipsip. Ay! Ano kaya yan?
Naku, Lunes na Lunes, nagigigil ako, Mars. Ay, naku, wag na. But anyways, yun lang naman din, hindi ba? Na yun, tama lang naman din na isa si Ivana sa mga nanawagan na patungkol nga Yes. syempre sa mga hindi rin naman birong, alam mo yun, taxes na binabayad ng ating mga celebrities, Correct. influencer, diba? But anyways, naku mga panggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa ating pagbabalik isang matikbong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Sing-sing pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Energy!